Sasabihin ng iba, kaya naman di umasenso yan dahil tamad. Merong mga tamad. Pero kahit sa mayaman, may tamad yan. Pero bakit asenso rin sila? Pero yung sa tamad na mahirap, kahit anong gawin nila talaga, walang mangyari. Ang problema, yung pang masisipag na mahirap, parang ang hirap-hirap pa rin umasenso. Hindi ito, basta sisihan, si ganito, mayaman, may kasalanan, may ganyan. Kuminsan, ito ay nasa loob ng sistema Sistema ng lipunan na makasalanan. Ito rin yung isa sa kasama natin sa Hello! Paring God. Pasyal po kayo rito sa akin. Pasyal po kayo rito sa akin. Hindi, naglinis ako ng bago. Tapos na maglaba Kung titignan natin yung Catholic social teachings, mayroong dalawang batayang prinsipyo talaga dyan. Yung una, isang malalim, matibay, at tapatang paggalang sa tao bilang may dangal. Bawat tao ay may dangal. Ang pangalawa ay, yung tao na yon ay hindi nag-iisa. Nabubuhay siya sa isang komunidad ng kapwa niya tao, na bawat isa naman ay may dangal din. Kaya nga, importante yan, kasi pambalanse yan Importante bawat isa, pero hindi lang siya nag-iisa. Marami pa rin individual na importante rin na meron ding dangal. Ibig sabihin, ganito, may private property, karapatan ko yan. Pero yung iba din, dapat meron din private property. Dahil karapatan din niya maging tao at magpakatao. Paano ngayon yan? Ibig sabihin, hindi ako pwedeng mag-ipon ng kayamanan para sa sarili ko lang. Kasama sa sukatan ng ano bang kailangan ko, ay ano ba yung kailangan din naman ng iba. Kung sobra-sobra yung lupa mo, lalong-lalo na kung hindi mo na kayang asikasuhin, at yung iba naman mga tao ay walang lupa, hindi sa iyo ang lupa na yon. At nagnanakaw ka na kahit may titulo ka pa. The church's social teachings are sometimes called the best kept secrets in the church, because these social teachings urge changes in society, and some of these changes are very often profound and radical. And since very often the church is seen as a conservative institution and does not want to rock the boat, very often this kind of radical teaching in the church about private property and about the universal purpose of all created goods is not preached. Bukidnon, lalawigang kilala dahil sa malawak nitong mga bukirin. Karamihan sa mga taga-Bukidnon ay magsasaka, nabubuhay sa biyaya ng lupa. Subalit nitong mga nakaraang taon, ang kanilang ani ay di naging maganda. Pahaba ng pahaba ang panahon ng tagtuyot. Bihira ang pag-ulan. Damang-dama ng mga taga rito ang pagkasira ng kapaligiran. Lalo na ng mga magsasakang kagaya ni Mang Arsenio. Una, pagkabot yun ako diri sa Malawmaw, kinindiri lasang pa ni siya. Ang ulan, tagdugay yun undang, pero dili kay dako ang baha, tungod kay napugan pa man sa mga kahoy. Sa nag-anam ang tuig, hinay-hinay po o kawala ang kay agi man ang laging diri, katong narili ko. Kining bayan sa illegal laging, murag dako kaya nag-epekto sa ingon na mo nga mag-uuma. Kay sukad sa pila na katuig karon nga pagka mag-uuma ginako diri dapita. Karon pa may tabo nga hingtaas ang init, kining gitawag nga drought. Ang ulan ug moagi kusog. Unya kusog dako pong tubig, mubaha pong dako.
Ang epekto din na sa mag-uma, kay ang gipang-uma, pulos mga ruling ng mga lugar, kasagaran landslide. Yung abot ang landslide yun. Murang mga uma nga ginagmay, murag anam-anam po, gamay na lang kay hinsamot naman, imbis bakilid pa sa siyadaan, hinsamot na magigibakilid, kay natimpag naman. Anto niya, mapuros na lang yun, sa madugay sa madali, mapuros na lang niya pang-pang ang mabilin. Anong ginawa ng mga tao na nampalasan ng kalikasan? Iyan, kita mo, ng albon yan. Nakita nila, ang ginawa nila ay ang kahoy para sa kanila. Nawala ng kabahagi ang mga nakatira dito. Sila lang ang yumaman. Pero ginawa, yan, very, very contrary to what the church is teaching. Halos buwan-buwan, pumupunta rito sina Monsignor Rosales kasama ang mga pari para magtanim ng mga puno sa mga nakakalbo ng bundok ng Bukidnon. Meron sinasabi doon ang sinulat ng Santo Papa St. Church Anos na sinasabi niya na the source of all good is only God. Ang source, ang pinagmulan ng lahat ng mabuti ay ang Diyos lamang. Tapos, sabi niya, at lahat ng mabuti dito sa lupa, sa katauhan, ay galing sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ito ay ibinigay ng Diyos sa tao. Isinulit ng Diyos sa tao. Ang lahat ng mabuti sa lupa ay isinulit para bang inintriga ng Diyos sa tao. Para siya, sa pamamaraan ng kanyang pamamanginoon dito sa lupa, ay magamit ito para sa kabutihan, hindi lang ng isang tao, kundi ng lahat ng tao. Sa makatuwid, ang sinasabi ng Santo Papa ay, itong mga yaman ng kalikasan, mga punong kahoy, hindi kinakailangan ito ay saklawin ng isa tao, isang korporasyon lamang, isang pundok ng tao, hindi maaari. Mabilis ang pagkilos ng simbahan. Naglagay ito ng mga checkpoint sa buong lalawigan para mahinto ang paglabas ng mga troso. Lahat ng kahoy na nanggaling sa kagubatan ng Bukidnon ay maaaring kumpiskahin. Noong April 1990, dineklara ang total log ban sa buong lalawigan makaraan ng ilang taong kampanya ng mga taga rito laban sa mga logging companies. Mga taong simbahan ang nangunguna sa kampanyang ito. Roger, kay naako no siya Mike dito dapit sa Mercado. Go. Likewise. Oy, ma'am, litlag di ako. Litlag, kalimot kong yati. Si Padre Mar Chia, isa sa mga paring hinirang na forest guards ng DENR. Tanggo, tinay. Dahil nakararating ang mga madre at pari sa malalayong baryo, nalalaman nila kaagad kung may mga trosong hinahakot palabas ng Bukidnon. Minsan, pauwi na si Padre Mar matapos magmisa sa isang baryo nang matagpuan niya ang truck na ito. Hinintuan niya ito agad upang tingnan ang mga papeles na dala ng driver ng truck. Ito ang bunga ng puspusang pagbabantay ni na Padre Mar. Sa harapan ng kanyang kumbento sa Valencia, nakatambak ang mga trosong nakumpiska nila sa loob lamang ng 3 linggo. Samantala, sa loob ng kanyang kumbento, isa pang uri ng kampanya para sa kalikasan ang itinataguyod. Sa umagang ito, ang isang grupo ng kababaihan ay nanonood ng pelikula tungkol sa nakasisindak na epekto ng pagtapo ng mga basurang kemikal sa ilog at dagat. Masigasig ang kampanya ng simbahan para ipaalam sa karaniwang mamamayan ang kahalagahan ng pangangalaga ng kapaligiran. Sa maraming parokya, halimbawa dito sa Sinayawan, magaganap lamang ang binyag kapag natupad ng mga magulang ang kahilingan ng kura paroko.
bago ang binyag, kailangang magtanim muna sila ng punong kahoy. Ganon din ang kondisyon para sa mga nagpapakasal. Kakaiba ang mga pari dito sa Bukidnon, kagaya ni ng Padre Toto at Padre Nonoy. Kakaiba nga sila pero ang sabi nila ay tumutugon lamang sila sa kakaibang panawagan at hamon ng panahon. To anyone who comes here will see that parang kakaiba ang mga pare namin, mga rugged ba? They're very close to the earth, very close to the people. At saka yung masasabi natin, by and large, I would not say all, but I said the great majority are they're simple priests with simple taste and simple needs. Sapagkat ang mga pare dito, almost 99% ay almost all siguro. No? They are mga anak ng lupa yan. Ang kanilang mga magulang ay mga farmers. Yeah. I think that's one great advantage, no? Mayroong mga pare dyan na kailan nakadating sa Maynila. And then they come back here appreciating more o Bukidnon. Si Padre Mar, ang paring masigasig manghuli ng illegal loggers. Pura paroko siya ng Valencia at ngayoy papunta sa malayong kapilya ng Santa Cruz para magmisa. Ilang kilometro rin ang nilakbay ni Padre Mar sa ulan. Huwag lamang mabigo ang mga taong alam niyang nagsasakripisyo rin para makarating sa misa. Lang diri, pagyud, pobre gyud ang pares, diri, kasagara. So, ang pare, kung dili siya ka mo adapt o mo adjust sa level sa mga tao, dili gid siya mabuhi. Oh. Dili. Pobre.